Oh, so alam mo na anong sasabihin ko. Kumusta mga pati? Oo, kamusta? Kamusta ba araw mo dyan? Sa araw na nga to mga badi, ay tayo'y naagang nagising. Oo. Bakit? Dahil kamo pupunta tayo ng Uman. Social badi? Pero ito na nga, hindi tayo pupunta ng Uman para mamasyal. Tayo doon ay magpa-stress. May sino man nagtapo ng basura dito man? Ipakain ko talaga to sa'yo. Anyway, at sa araw na nga to, madaling araw pala mga badi. Oo. Kaya't napaisip na lang ako badi kung anong mangyayari sa araw na to. Ayan. So inisip ko badi, maglakad na naman ako patungo doon. Pero nagbago talaga ang isip ko nang makita akong ang layo-layo pa pala to. At saka ang sakit-sakit na ng paa ko. Kaya nagtaksi na lang ako. Nagsagot naman yung taxi driver na 12 lang daw yung babayaran. Siya nga, papuntang creek, pang creek hanggang doon sa destination natin sa tawag nito, metro station ng Sharaf DJ. So 12 lang. Sige, go tayo dyan. So ayan na nga mga badi, kabilis-bilis ko na dyan pero hindi po ako tumakbo. Ako po ay nagtaksi. Ayan, nakikita nyo sa metro, 6.50 dirhams. Binidyohan kita manong, baka itaas mo ng maigi, mabilisan. At ayan na nga mga badi, ako po ay napapikit kasi kulang ako sa tulog. Pero ako ay tao naman na hindi may scam kasi nga may kasabihan silang sleeping beauty. Pero kadami-dami ko ng sleep, wala pa rin beauty. Kaya scam yun. Kaya mas maigi na yung walang tulog kaysa continue yung tulog mo at saka wala ka nang gising-gising. At ayan na nga mga badi, libre ho ang tanungan dito kahit saang mundo. Kaya nagtanong-tanong na ako, pasensya na sa nadisturbo ko. Kaya huwag mahiyang magtanong kung may right mid ba nito. So ayan, sa tanong-tanong ko nga, para na akong syunga, andyan lang pala sa taas yung pangalan, nakalaki-laki-laki at hindi ko nabasa kasi tanong ako ng tanong. Pero salamat kay kuya at ate na tinanong ko at tinuro naman nila ako ng tama. Minsan kasi sa ibang lahi, magtanong ka, ituro ka doon sa mali. Kung kaya't ako'y magtanong, 1, 2, 3 tao para naman meron akong option. So ayan, nakikita nyo ba di? Al-Shafa ba yata yan? O ayan si kuya nakatayo na dyan. Kasi nga, dito na talaga tayo mag-antay. Oo. Pero itong mall na to or market center ay sarado pa. Ay sino ba namang gagong magbukas ba di? Ay sorry, -10 sa langit. Ay sino ba namang magbukas ba di ng 3 AM ng umaga? O diba? Ay napatanong nga dyan si kuya, oo, bakit kalaki-laki daw ng bag ko? Ano ba daw ang dala? Sabi ko nga kay kuya, ayan mga pagkain yan kuya. Sabi niya, ay bakit ako wala akong pagkain? Magutom ako doon. Sabi niya ganyan. Ako naman kuya, hindi ako kakain kasi baka matay ako. Wala namang toilet tong pass na yan. Buti pa sa Pilipinas meron, pero dito ala daw. So ayan na nga mga buddy, inabutan na kami ng 5:00 ng madaling araw o 5:40 na yata yan. O makikita nyo naman dyan sa taas kung hindi kayo bulag. You can see mga buddy, yan yung mga kasamahan ko. 5:30 pa lang na umaga, ayan, konti pa lang kami, oo. Pero maya-maya mga buddy, I'm sure madami na yan. Kasi nga may tinatawag silang Filipino time. Mga buddy, sasabihin ko nga sa'yo, ayan, madami na sila, di ba? Yung nauna, nahuli sa pila kasi nahiya. So, ayan mga buddy, ang sasabihin ko sa'yo, ano ba ang estilo ng B2B visa? Change. Ayan, magbayad ka muna. Tapos po magbayad sa agent mo, bibigyan niya ka ng ticket ng bus. Oo. Tapos pupunta ka sa location na ibibigay nila para mag-gathering kayo. Oo, ayan na yung bus. Ayan, saka magbayad ka ng 40 para sa border doon sa Oman. Saka magbaon ka na rin ng tubig sa pagkain para hindi ikaw magutom. Pero kung kayanin mo naman ang long drive, kaya yan buddy. At don't worry kung madrain ka sa battery. Ay bakit? May charge yan dyan sa sa bus. Swerte mo na lang kung gagana o hindi. At swertihan mo lang buddy kung ang katabi mo ay mabango or mabaho. Kaya pili na. At hindi pala yan reliable buddy, yung ticket mo sa bus. Oo. Kasi nga ang nakalagay sa bus, meron siyang seat number. Pero scam yan buddy.
Kasi sila mismo ang magbuot-buot kung saan kang upuan malagay. Kasi unahin nila yung babae. Oo. Andin ang mga lalaki doon sa likod na pakabaho yung mga kasamahan mo. Kaya magpili-pili ka na. Maghanda-handahan ka sa desisyon sa buhay. Pero alam mo ba mga buddy, ang visa ngayon, ang visa or tourist visa ay may bago ng patakaran ang ating bansa. Ating talaga. Shout out dyan, baka naman, Shake. Ayan, ang bansang UAE, oo. Dapat meron kang 3,000 dirham sa wallet mo, cash on hand yan. Kasi kung wala, baka ma-deport ka talaga. Ganun na sila. Nabasa ko yan sa news nung nakaraan. Ayan mga buddy, swerte nga lang tayo at tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kasi nga, ako padi naman mga buddy, bago mo gagawin yung mga desisyon sa buhay mo, ipag-pre-over mo muna. O, para may bas-bas. Ito naman, desisyon ang desisyon. Kaya, minsan-minsan, magsisisi. Sasihin pa yung Panginoon, bakit hindi nabigyan ito? Hindi ka naman nag-pray. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo, long drive talaga yan, buddy. Yung madadaanan namin dyan ay puro naman espalto, buddy. Hindi kaya sa Pilipinas na para kang nagkakabayo. Pero yung sinasakyan mo, sasakyan. Pero ang feeling mo, nagkakabayo ka. So, ang daan nga pala, buddy, Dubai to Oman ay espalto. Yan, simento. Kaya worries no more. Pero bundok talaga makikita mo dyan, buddy. At kakunting mga puno lamang. At saka napakainit talaga mga buddy. Oo, init siya. Pero may aircon naman yung bus. Andyan, may aircon yan siya. Tapos mga buddy, ito pa yung hindi ko gusto kapag mababiyahe talaga buddy. Parang napanuhot ka. Parang gusto mong umutot. Gusto mong bumitaw. Yung tiyan mo kay parang kumukulo-kulo na. Hindi ka naman gutom. Gusto mo lang talaga umutot sa buhay. Okay lang sa aeroplano kasi nga may banyo naman doon. Pero dyan, buddy, ay nako, hindi mo talaga, kailangan mo talaga pigilan ang desisyon mo. Kasi maraming madadamay. At ako nga pala yung nagtaka dito, buddy. Sa gitna ng desert may nagbibinta ng halaman. Pero hindi ka mag-alala, buddy. Bakit? Ay meron din namang may mga nakatira dito. May distrito siya. At saka sa nabasa ko, nakita dyan, nakasulat para siyang hata. O para siyang Hollywood. Nakasulat talaga doon sa may bundok. Doon talaga ginaya nila yung Hollywood na pagkasulat. Sa tansya ko nga mga buddy, sabi ko, ang hirap-hirap naman ang buhay ng kamilyo dito. Ang init-init. Saka, ayan, tingnan nyo, walang masyadong maraming kahoy. Hindi kagaya sa Pilipinas. Oo. Pero dito pa, unti-unti lang talaga buddy. Pero at least, merong mga kahoy. Tapos may makikita ko dyan mga buddy, may mga tubig-tubig pa. So it means, may mabubuhay pa kahit paunti-unti lang ng mga halaman. At saka, yung mga ibon, may mainuman din na mga tubig. Sa biyahe nga yan mga buddy, binusog ko na lang mata ko. Gusto ko sanang matulog kasi 2 hours lang yung tulog ko. Napasarap yung tingin ko. Adyan, nakikita nyo, di ba? Akala ko sa Middle East walang bukid. Pero meron pala buddy, para siyang Mindanao, napaligiran ng maraming bundok. Oo. Tapos as nakikita nyo, parang kulay yellowish siya or Kasi nga, namamatay na yung mga damo. Start na siya namamatay kasi tag-init na dito buddy. Summer na siya. Pero kakaumpisa pa lang ng tag-init. Pero ang init na talaga. So ayan mga buddy, yan yung first bus stop namin. Kasi kung sino man yung gustong umihi. Kasi wala kasing toilet yung bus nila buddy. Ay shout out naman sa agency. At saka may-ari ng bus. Palagyan nyo nga ng anirola. So ayan mga buddy, instead mag-CR lang ako. Parang sinusundo na ako sa sobrang init. So ayan, pero hindi pa rin susuko ang ating turtleneck for today's vlog. Oo. So andyan sa gasolinahan at sa nakikita nyo, di ba? Sa mga gasoline station, meron talaga yung toilet. Oo. Pero sa bandang dito buddy, meron siyang toilet pero isang toilet lang talaga. Oo mga buddy, kaya yung toilet dyan, blockbuster sa pila. At saka humanap na nga ako ng diskarte dyan buddy. Pumunta na ako sa kabilang minimart at nagsi-CR na ako dun sa loob. Binuhos ko na talaga yung sama ng loob ko. Kasi nga mga buddy, ngayon talaga ma-observe kapag magbiyahe sa aeroplano or long drive. Gusto ko na talagang, yung iba gustong bumitaw pero ako gusto ko talaga lang umutot sa buhay. Maswerte mo na sa aeroplano kasi may toilet pero sa bus wala talaga buddy.
So ayan mga buddy, hindi ko na pinakita yung video na yun na pagtatak doon sa embassy or sa immigration sa passport. Pero ayan mga buddy, nilabas na nga yung passport kasi nga may nagche-check na police kung meron nga ba daw lahat na tatakan na ng immigration or merong nakalusot. Oo mga buddy, ganun kahigpit talaga ang immigration sa Dubai. Abay sa akala nyo, meron kayo makikitang puno dyan, wala. May scam lang kayo. At sa gitnang disyerto naman, makakita kayo ng hypermarket. So ayan ang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nakapag-rent. And so ayan, as you can see mga buddy, yan yung Hatta. Oo, yan yung pinaka malapit na border talaga ng Oman. Unang-una mga buddy, abay sa Dubai ka muna, di ba? Oo, kapag sa Dubai ka na, yan yung madadaanan mo, Sharjah, Hatta, and then doon ka na sa may Oman. Inulit-ulit ko man yung binidyo buddy, yung may chargeran area dyan. Saka nagdala na rin ako, nagdala na rin ako ng tumbler para ilagay ko yan ang kape because kape is life. Ito lang naman ang kape na nagpapainit sa ating gabi. Charos. So ayan mga buddy, lumalaban pa rin tayo dyan hanggang anong oras na ba yan? Basta, siguro mga alas 10 na yan buddy, ang tirik na ng araw, saka tirik na yan yung mata. As nakikita nyo buddy, may apan-apan dyan o grasshopper, tawag. Ayan, pero sa labas kami ng immigration buddy, baka nagpa-immigration dyan siya. Kasi ang sistema nga buddy, kapag natatakan na yung passport mo, doon sa immigration, abay, send mo na doon, picturean mo na, tapos i-send mo na doon sa traveling agent mo para naman makuhanan ka ng panibagong visa na tourist visa. Oo, ganyan ang sistema nga buddy. Saka hindi lang natatapos doon ang tatak-tatak at saka hindi lang doon natatapos buddy. Kasi meron pa isa talagang babaan. Hindi ko alam anong gagawin yun. Ay parang exit saka entry. Oo. Kasi lalabas ka, di ba? Exit, tatakad ka doon sa pinakauna. Pag exit talaga ba, i-send mo na sa WhatsApp sa agent mo kaya para makapag-look at siya or makapagkuha ng panibagong visa sa iyo. Oo, kasi expire ka na. Overstay ka na. Saka mga bade, may pangalawa pa kasi iikot yung U-turn yun. May building dyan, lalabas sa building, tapos yung U-turn uli siya doon sa may passport para tatakan ng entry. O entry patungong Oman, of course. At yan na nga buddy, palabas na kami ng Oman. Ay, Oman, Dubai. Ano ba? Tapos dyan sa may gilid ng ano nila, immigration, ay suba naman siguro yan buddy, river na dry. Rivers of Dubai. Kaya sabi ko, totoo talaga yung sinabi yung Omani na nakausap ko dito sa Dubai na kawawa yung bansa nila kapag umuulan. Abay, bakit? Ang dami daw mamatay kasi nga bukod sa hindi marunong lumangoy, baha talaga siya. Saka hindi rin sila makapractice lumangoy dyan buddy kasi wala naman talagang tubig. Sa atin nga sa Pilipinas, napakadaming tubig, nalibutan na yung island natin o city or country pero may nalunod pa. Yan. Kaya hindi mo masabi talaga ang sitwasyon. Depend upon the situation. Yan. So ayan na nga, pabiyahe na nga kami patungong Oman at nakikita ko talaga mga buddy, wala talagang pagbabago. O puro bundok sa kaganyan, ang init-init. Pakita mo talaga kahit mga damo ay nag-live to the group. Nagsisick leave na sila. Oo mga buddy. So ayan na nga mga buddy, nakikita nyo, yan, accommodation na yan, yung dalawang accommodation. Pero hindi kami doon sa may blue na glass. Diyan kami sa pangit. Pero maganda yan sa loob, buddy ha. So ayan, nakapasok na nga kami doon sa loob. Ay, hindi pa. Nasa bus pa. Excited. Excited pag-bio ah. So ayan, nakapasok na nga ako sa loob kasi nga pinapasok nila. So ayan yung room namin, C13. Hindi yan C5. So may ceiling fan sila, may 4 na bed. So ayan, yan sa akin. Tas bakante yung isa Indian, tas yung isa Pilipino. O, ayan, may aircon sila. Tas sobrang init talaga ba din na hindi ko maintindihan. Gi-on ko na lahat. At worries no more sa mga addict sa wifi o online games dyan. Kasi meron silang palibreng wifi si Mayor. Abay, bakit? Kasi nga magsisend kayo ng documents. Paano nyo man isend? I-Bluetooth? Bluetooth?
dito sa Oman hanggang Dubai. So ayan buddy, dito rin yung toilet nila, givideohan ko na. Ayan, tingnan mo yung sabon, ulitaw na, teenager na kasi may bulba na siya. So ayan mga buddy, nagubad na nga ako dyan kasi napakainit talaga, hindi ko maintindihan. So as you can see, gicheck ko muna dyan baka may surot. Surot check. So ayan mga buddy, yung mga sulok-sulok dyan, gisilip ko talaga. Oo, baka may mga surot dyan, pupunta sa Baguio, ay madala mo pa ng bahay. So ayan mga buddy, gisilip ko talaga yan, gi-flashlightan ko dulo hanggang sa pinaka-siksikan niya. Yan buddy. Ayan, baka hindi rin nakapag kasi ako yung immigration. Chine-check ko yung passport niya. So ayan, nakapasa naman siya sa standard ko. Wala talagang mga bakas ng may surot, yung may tae, yung may mga puti-puti na mga itlog. So wala buddy. So perfect. So dahil perfect siya, pumunta na ako sa may baba kasi gusto ko nang kumain. Ayan, nakapila sila kuya. Yan, meron silang nakalagay dyan na kitchen. O kitchen. Kitchen. Binidyohan ko nga pala uli yung paakyat kasi hindi nyo nakita, di ba? O, sinara ko na rin kasi nga ang init-init. Pinapasok nila yung hangin na mainit dyan sa loob, naka-aircon. 2 mini hours later, ayan, nakaligo na ako at saka nagbihis na ako kasi 5:40 na yan or 6 o'clock. Maliwanag pa mga buddy, pero hapon na talaga yan. Usually dito sa bansang Dubai, kapag gagabi na talaga or madilim na siya, alas 7 na ng imedya ng gabi. Oo. Pero beyond that, pa talaga mga buddy, ang liwanag. So ayan na, dali-dali ko na ngang inimpake yung mga bag ko. Gina-check ko na kung baka may naiwan ba dyan. Or masakit kaya maiwan. Wow, comment down below sa mga naiwan. At saka mga buddy, binidyohan ko nga pala yung shower nila dyan. So hindi nyo lang makikita yung Pero ang pinaka gusto ko talaga sa shower na yan, kapag sa mga uri ng shower mga buddy ha, kasi merong shower na mist lang. Kahit tag-init, hindi ka na mandatory na ng balde buddy. Kasi nga mist siya. So ayan mga buddy, binidyohan ko na yung mga room kasi kami na nga ay paalis na na sa baba. At habang ako ay nagbi-BO dito sa my park, may nakita talaga ako ditong natutulog lang, nilagyan ko na lang ng pera para makabili ng tubig saka makapag-tea. Kasi nga ba rin ako naaawa sa mga ganyan. So ayan na nga buddy, balik na tayo dito sa VO natin. Nakita ko lang kasi si kuya. So ayan na yung palibot na ng villa namin o accommodation ng mga nagbabus to bus visa exchange. Oo mga buddy, nakausap ko yung friend ko dito sa Dubai. Sabi niya, ang mahal naman ng binayaran mo, 925, may mas mura pa niyan. Ganun ba? Sabi ko, ba't hindi ka pa nagsabi? Sabi niya, hindi ka kasi nagsabi na ganun ka at ganito, ganyan. So ayan, nakikita niyo yan si kuya, hindi po yan spy. Saka hindi rin siya taga-tik-tik. Yan, Myanmar. Huwag kayong hindi yan Chinese. Huwag kayo ha, mga kayo sa Chinese. Nung ako nga nag-Saudi, napagkamalan talaga akong Chinese or Korean. Sabi ko, ay, hindi po ako SPY. Hoy, kayo talaga. Issue na naman yan. Wala talaga akong alam kasi nga lumaki talaga ako sa farm. Saka, lang talaga ako, simple lang sa buhay. Ako po'y nag-aalaga ng mga baboy doon sa checkered farm kay kina Auntie Lilia Laurente. Oo. Tapos nag-alaga ako doon ng baboy. Saka simple lang talaga ako sa buhay. Meron kaming makabili man kami ng helicopter. Shout out Ate Lilia, wala tayong helicopter diyan. At so ngayon na nga, diyan bumalik na kami sa may bus, saka sumakay na pala kami. At so ayan na nga mga buddy, ay kasi nga andyan na yung mga visa namin re-entry pa Dubai, na-send na sa amin, di ba buddy? Oo. So ang ginagawa namin kapag na-send na sa'yo, ay isend mo uli
doon sa tagapagmana ng agency. Agent mo. Ayan, may QR code sila doon. At saka pila na naman uli kami buddy kasi tatak. Kire mo, che. Kasi nga tatakan na naman to sa exit ng Oman saka entry ng Dubai. So ayan, kami po ay nakauwi ng buhay. Alas 11 na ho ng gabi kami nakauwi. Oo. Ayan. So napaplano kami ng kaibigan ko, bagong kaibigan ko ha, shoutout sa iyo, na mag metro na lang kami at siya'y magbabas patungong Sharjah. So ayan, as you can see, nagme-metro na kami. Oo. Ang lawak-lawak, di ba, ay si Kuya, kasamahan ko. Ayan. At saka nakilala ko pala si Kuya na isang building lang pala kami doon sa may Riga. Basta Riga, Siga. Sigang Ilong. At so, yun na nga. Ayan, nagdali-dali na nga kaming pumunta dyan. Pumunta kami doon sa Sharap DJ na metro station. Ayan. Tapos, bababa kami sa Borjuman. And then sa Borjuman doon, mag-aabang na naman kami ng metro para patungo ng Union. Union talaga yun. Union nga. U-N-I-O-N. Union. Tapos, yung Union na yan, malapit kasi yan sa Riga. Kaya, doon na kami sumakay. Kasi nga yung isa, ihatid ko pa doon sa bus terminal patungong Sharjah. And that's for today's vlog. Maraming salamat!